problem. So, ganun lang din. May tanong kayo na magsabi lang kayo kapag may tanong po tayo. Kahit gaano kasimple, sinasagot natin kasi walang iwanan. Kayang-kaya natin dapat. Gets? Kayang-kaya nyo to. Why? 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 Delilah. Kaya ito guys, so we have situation number 2 tayo. In our situation number 2 po natin, because wait lang guys. Siya pala yung malakas na yun. Situation number 2 tayo. Paulit sir sa 6. Bawal. Hindi, joke lang. Relative precision. Ang formula po kasi ng relative precision is the probable error of the mean over put an x bar. Eh, hindi po ba para ma-compute natin dito yung ang choices po kasi sa board exam, kapag kinuha mo po ito, naka-ano agad yan. Pakita ko sa inyo, ano yung probable error of the mean? So, kapag kinuha mo po yung diretsyo na yan, nakaganto po siya. Probable error of the mean, nakastore sa letter D, divide mo po sa A. Yan. Okay lang? Pero, 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 ang choices nga po sa board exam hindi nakaganyan. Ang choice sa board exam naka 1 over something. Kung naka 1 over something yan, is just simply, kuhanin mo lang pa reciprocal, yun na po yun. D over A mo na lang. D, divide A. Easy. Ay, A divide D. A divide D. Gets ba gets? RR. RR. Next natin. G. G yan. Gets ba gets? Gets na yun. Okay na. So next po natin is just simply, ito po yung question. Question! The distance of line AB was measured 4 times and recorded as follows. So this is the given. This is what? The given. This is the time that the Lord has made. Amen. Amen. So dapat magsimba kayo ngayong araw, no? Mamaya. So diretso tayo dito. So determine the probable value. Ay, nagkaka-energy na sir. Wala na, may sakit na naman yan. So, probable error of the... Ay, eto, hindi ka po pwedeng magdiretsong sagot. Bakit? Bakit? Bakit ho kaya? Ang tanong, the distance of line AB was measured 4 times recorded as follows. So, dito, hindi tayo agad pwede po dumiretso sa mode 3-1. Bakit po kaya? Nagkataon po kasi dito na ang given natin dito is the x or the given as well as the number of measurements. Gets? Number of measurements. So, sa number of measurements natin, ito po yon. Gets ba gets? If this is the given and this is the distance, it means what? Diretso tayo. Kasi sinabi dyan, relate directly proportional. Are proportional, so meaning to directly, okay? Eh, ang given sa ating situation number 2 is what? Uy, walang nakalagay. Pero dapat alam mo na this is the weights natin. I-box ko, no? Tibat natin. This is the weight. This is the weight. Yan, no? This is the weight. If this is the weight, let me, ano to? Let me circularize. Bilugan ko. Ito po, yung weights natin or the given mismo. How about yung kabila? Yung kabila is the errors. Ito po yung probable errors. Yan yung errors po natin.
Gets ba gets? Gets na yun. If that's the probable errors, it means what? It means hindi po tayo pwedeng magdiretso ng mode 3.1. Why? Based on the rules, if there's a given error and the weights or the given, this should be, it should be me. So, it should be me. Ito po yun, ano, dapat siya ay naka-inversely proportional square. Gets po yon? Gets na yon. So, meaning, anong mangyayari? So, ang gagawin mo dyan, diretso po tayo sa mode 3.1. But sa mode 3.1 natin, hindi po basta-basta paglalagay. Why? Uy, kasya ba? Parang ang lit ng sulat ka. Sige na nga, i-copy ko na lang to para may maintindihan tayo dito. Ayan. Iyan. 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 Okay. So, ibig ibigin. So, ito po, ang gagawin mo dyan, mode 3.1, pakita ko sa inyo, no? This is just simply mode 3.1. Next natin, frequency on, and the X is this weights, and ilalagay po natin sa frequency yung ano, yung probable error. Again, yun po yung probable. Gets na naman siguro na pag may nakita kayong given na ganito, plus minus error po yan. So, ibig sabihin, it's either lumaki or lumiit po ng 0.02, yung 100.02. Gets pa yun, di ba? Sa mode 3.1 natin, ang gagawin mo dyan, mode 3.1. Hindi po basta-basta. Bakit? Hindi po ba alam natin, kunyari ito po yung given, 100.02, let me write this. 0.02, we have 100.05, we have 100.03, we have 100.04, we have, so ito po yung ating given. If that's the given, probable error naman po, ano? Ilalagay ko po ba yung 0.02 dito? Hindi po, ate. Bakit? Kasi po, sinabi natin kanina, yung pala nakalagay sa taas, it should be there inversely proportional. Meaning, i-divide mo sa 1/0.02 square. Ito yung error eh. 0.02. Gets? Ganun din po dito. 1/, the error given sa taas, ayun sa taas, 1/0.05. Is it clear? Clear. So, ito ho yung mga gagawin. Gets? Gets ba gets? Har. So, we have 0.04 square. Okay po. Okay. So, CA, eto tayo. CA. Pindutin mo CA. Apps. After po nating CA apps, pindutin mo po yung S bar ulit. Kasi yun lang din mga tanong. Ang mga tanong, pwede mo na po masolve agad yung mga tanong na yan. So number, ano natin, is solvable agad. Number 7. Sa number 7, ano po yung tinatanong? The most probable value, hindi po ba? This is just simply X bar lang po. So, ibig sabihin, this is just simply equal sa 100. Uy, hinangin. This is 100 point what? 0.0227. Ay, hindi ko sure kung ano sagot dito. Mode 3.1. 100.02. Maya, kayo na po, no? O kaya kayo na lang. Ano lalabas dito? 0.27. Okay na yan, kayo na lang, guys. Dapat mapalabas nyo itong 100.02768 yata yan. 0.2768.
Okay na po yan? Kung 100.0268 yan tayo, ano mangyayari? Kung mangyayari dyan, yun na po yung sagot sa ating sagot. Okay na yan, ano? Alam niyo ni Gago, hindi po ba? Store mo na ngayon sa A kasi yun lang po yung sagot natin. Next one po, probable error of the mean. Ang problema dito sa ating number 8, ano po? Sa number 8 natin, this is probable error. But the problem here for the probable error, pag sinabi po nating probable error, ang problem dyan is the probable error. Hindi, yung problem dito, hindi po sinabi kung probable error of the mean or probable error po ng single. So, tandaan mo po, kapag kumukompute tayo dito, pag walang sinabi kung anong probable error, ang pinipili po natin dyan is yung probable, probable error of the mean. Okay? Alam niyo na may mean, di ba? Yung A, to, this is a mean. A mean? A mean. So, we have, ito po, tandaan natin yung default. Okay? So, ibig sabihin, probable error of the mean pala, yung PEM, yung po yung default. Hindi mo po agad masasolve yung probable error of the mean. Kasi kung naalala niyo yung formula sa number probable error of the mean, this is what? Ang probable error of the mean, hindi po ba ang formula natin is 0, positive, negative, 0 point, ano? Bisada mo, 6745 ng ating S sub M. Ang problema nga po natin, etong S sub M. Ano po ba yung S sub M natin? Yung S sub M natin, if you still remember, this S sub M is equal saan? This S sub M is equal po sa S sub X over po tayo ng ating square root of n. Gets ba gets? Okay na yun. O yun, diretso po tayo. This is just simply what? What? So this is S of X. Yung S of M natin, ito rin po yung S of X or sa calculator nyo, this is X sigma n minus 1, n minus 1, n minus 1 over square root of n. That's it. Gets ba gets? Gets na yun. This is positive negative 1.443 something times 10 raised to negative 3. So this is the S sub M pa lang, no? Hindi po yun yung sagot. S sub M pa lang yan. Oy! 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 This is the S sub M. Nai-store po natin yan sa letter B. Store mo sa letter B para trip lang. Pero hindi naman yan sa atin, no? So, ibig sabihin, para makalculate po natin, itong probable error of the mean, this is just simply what? What? Kayang-kaya mo. Probable error of the mean. Ang problema na compute na nga po natin tong nakastore sa letter B. Okay na yan. Ang kalalabasan po niyan is 0.1, 2, 3, 4, 9, 7, 3. May store mo naman po sa letter C. Ito po ang sagot natin. Gets ba gets? Gets na yun. And next naman po natin, number 9. Ano po ba yung tanong sa number 9? Ang tanong, ano yung tanong sa number 9? Relative precision, di ba? Ang given dito, 1 over something. Ano gagawin sa probable? Same lang din ang ginawa natin kanina. Naalala? Ang relative precision po natin, ito po yung formula natin. Let me copy this formula. Tapos, pag na-copy natin formula, yung ating A
hindi ko po in-store 'to sa ano 'no, in-store ko po 'yan sa letter C. O yun, direct substitution. A divide mo sa C, ano kalalabasan nito? Kapag kinalculate mo po 'yan, ang kalalabasan po nito is equals to something. Nakaganto 'yan ano, dapat ang lalabas po diyan is naka 102 7 102 7 ganito. Parang hindi nakakalito. 574.001. Or, this is approximately 1/1 million. That's it. Gets ba gets? That's the answer. Kayang-kaya, di po ba? Umay lang kasi paulit-ulit. Pero, as you can see here, napakadali pala nitong problem na to. Ano yung problema natin? Kapag hindi mo po gets kung paano po i-calculate yung ating tanong. Gets na yan, ano? Okay, kape ulit, kape. Tanong, wala. Wala. Next natin, abay nilagay ko. Parang ano yung nilagay natin eh. Yan ang next natin. Next po natin dito is what? Eto. Situation number 3. In our situation number 3, this is the problem for that question. Question! Ay, madali lang din to. Puro pagalagan tayo nalagay ko. Ano? Dali lang po nito. Start po tayo ng ating calculation. Situation number 3 and so on. Dahil pala nilagay na errors, probable errors. Tanong. Wala tayong tanong? Wala kayong question? So, wala po tayong question ano? Kung wala tayong question, so start po tayo ng ating situation number 3. In our situation number 3, so eto ang dali lang nito. Bakit po kaya naging madali? Kasi po, ang question is just simply what? Is just simply probable error of the most probable value ng ating tanong. Ito basic question in our situation number 3. Why? Paano naging basic? Kasi nga po, ang nangyari, ito po, this is a triangulat. If this is a triangulat, meaningless. Triangulat, meaning po niyan, pag kinumpit daw po natin, yung internal angle ng ating, alam natin di ba? Pag kinumpit po natin yung mga angle ng ating triangle, is what? Ganito na lang. This is just simply 180 degrees. If this is the given, or just imagine, this is the given. So if we're going to get the sum of this, if we're going to get the sum of this, oo, tama. If we're going to get this sum ng interior angle, ano po yung sum nito? Ang kalalabasan niyan, eto magiging 1. So, kaya natin tong i-ano, mental. 1, sunod 5. Kasi ang kalalabasan nun po nun is 15. 5, bring down something. Kaya natin yan. So, add nyo na lang po 59 minutes 179 degrees. So, ito po, yung sum of their interior angle. Nakasunod, gets po ta? Sa mga nalilito kung paano gamitin sa calculator po yung mga ganyan, balik ka sa mode 1 na lang. Mode 1, yung nakikita nyo pong ganito, pag pinulit mo niya ito, 34 angle, yung po meaning nito is the degrees. Ito po, sunod niyan, minutes na po yan, minutes. Pag dalawa, seconds na po yan. So, as is na yan, kapag nilagyan mong magkakasunod sila, as is na eto ay degree, minutes, seconds. Okay lang? Pag pinag-add mo po sila. Kaya ang problema nga natin, di ba, 180 degrees.
So, ibig sabihin, kung makikita natin, hindi talaga, hindi siya na complete na 180 degrees. Meaning, kung hindi tayo na complete, may error tayo. Ano yung error natin? I-minus mo na lang po sa 180 degrees, therefore, ang error po natin is what? I-minus mo sa 80, ang error po natin dyan is 0 degrees, 0 minutes, and 9 seconds. Maliwanag? Ito po yung error. Kung Tagalog, ito po yung kulang pa. Tama? Ito po yung kulang pa. Gets ba gets? Kulang. Maliwanag? Maliwanag. Maliwanag. Ang dali ng problem na to. Bakit ang dali? Kasi imagine mo, even password exam yan ha. 180 degrees. Kinulang na, 179 degrees pag inad natin to. Kinulang na 9 minutes. Ang kailangan natin dito, makuha yung kakulangan. Ang problema dito, given nito, tigi-tigisa lang siya. Kung tigi-tigisa lang yan, ibig sabihin, maghahati sila sa 9 seconds. So, ang gagawin mo lang dyan, using mano-mano, pero kahit huwag mo na yung mano-mano, para ma-compute daw po natin yung most probable value of A, this is just simply the given. Ano yung given natin? Yung 34 degrees, 20 seconds, 30 minutes, 20 minutes, 30 seconds. I-add mo lang po yung ano. I-add lang po natin. I-add lang po natin yung ano. Yung ating, di ba tatlo po sila? Tatlo yan, A, B, C eh. Maghahati lang silang tatlo. Ano ka, simple. Maghahati lang silang tatlo, so 1/3 ng ano, ng ating given. Ang given po natin is just simply 9 seconds. Gets? Maghahati lang po sila sa 9 seconds. Kung maghahati sila sa 0 degree, 0 minutes, 0.9 seconds, eto po yon. Ano kalalabas ng ating most probable value of A? So, parang ang gagawin mo lang dyan, bigyan mo lang siya ng tig 3 seconds. O, dulo lang naman magbabago. Kung dulo lang magbabago, this is 34 degrees. 20 minutes, 39 seconds. Gets? Kaya gagawin natin. So, ito yung sagot. Bigyan mo lang sila ng tigta 3 segundo. Gets? So, ibig sabihin, simple lang yung number 11, number 12. Hindi ko napapakita, no? Therefore, the most probable value ng ating B, most probable value ng ating C is just simply what? Etong mga given, lagyan mo lang po ng 3 seconds. Gets? Ang ating mga given, lagyan mo lang po ng 3 seconds, kaya naging 96, 22, 44 na siya. Kasi yung 9 seconds, hatiin mo sa tatlo. Yun lang. Di ba ang dali? 49, 16, 34. Tapos agad. Nakasunod. So, ganun lang kasimple po, ano? Ganun lang kasimple. Pero wait lang, inom lang ako ng kape. Ganyan lang po kasimple yung ating question. Next po natin, what if the question is, nakaano po siya, no? Meron po tayong number of measurements. So, ibig sabihin, hindi na ba siya basta-bastang katulad kanina? What if, ang problem natin may weighted measurements na? Or ganito na po yung tanungan. Pag ganito na yung tanungan natin, pag ganito na po yung tanungan natin, ano po mangyayari? Ang mangyayari ay what? What? O just imagine. Hindi na po basta-basta maghahati sila. Bakit po kaya? Kasi nga po, pakita ko lang, no? Kung kanina may kulang tayo, ngayon, try natin. Check muna natin kung ano nangyari, no? Theta A daw po natin is 50. Theta B daw po natin is
65. Theta C daw po natin ay 66. Therefore, ang total natin summation nitong angle is 181. Ano meaning? Ang meaning, may 1 degree error na sobra. So, may sobra daw po tayong 1 degree. Ito po yung sobra. So, kung kanina nag-add po tayo, ito po in-add natin. Ngayon, hindi po tayo mag-add. Magma-minus tayo. Kasi, kanina kulang. Nag-add. May sobra, bawasan mo. Gets? But, isa pang problem. Ano isa pa pong problem natin? Ang isa pa pong problem dito sa ating given ay what? Pinakulay space, sakto lang siguro to. Yan. Okay. Ano yung isa pa pong kulang? Ang isa pa pong kulang natin dito is just simply what? Ito po yung nangyari dyan. So, ang mangyayari po dito, okay. Hindi basta-basta kanina, no? Kanina kasi, tigit-tigisa lang sila. Ngayon, nagets niyo ba? Sa isang side daw po, 50-degree angle. Sa number of measurement, 4 na beses daw po siyang lumapag. 4 na beses naman, ano, is 50 degrees. 3 beses daw po sa angle. Kunyari, ganito, ano. Chinek yung angle eh. Uy, 50 degrees, 4 na beses. Next, sunod. 3 beses daw po sa angle B. Uy, tatlo. Dalawa. So, hindi siya basta-basta hatiin. Kapag ganyan po meron tayong number of measurement, ang ginagawa po natin dito, kaya naman ng calculator, pero hindi ko suggest at mag-calculator kasi mas maganda yung mathematics na lang po yung kabisaduhin mo dito. Pag nag-gets mo yung mathematics, kaya mo sa calculator yan. Pero mas maganda, mathematics na lang natin. Kuhanin mo lang po dito, pag since meron tayong number of measurements, kukuhanin po natin dito yung reciprocal. Ang reciprocal ng 4 is 1/4. Ang reciprocal ng 3 is 1/3. Ang reciprocal ng 2 is 1/2. If that's the reciprocal, ano mangyayari? Kuhanin mo po yung sum natin. Ano po ba yung 1/4 plus 1/3 plus 1/2? Pag inad-add po natin yan, this is 13/12. Ayun lang. Bakit ko pinapakita yung 13/12 po natin? Kung bakit ko pinapakita yung 13/12 natin, hindi po yun yung sagutan ha. So, ito po kasi yung tamang calculation dyan. So, hindi na po natin masyadong mahaba ang way. Ito na po, since nakuha na po natin yung total ng reciprocal, so para makompute po natin yung number 13, which is the correct value or the most probable value ng A, lagyan ko na lang prime, no? Originally, 50 degrees daw po. Gets nyo naman siguro kung bakit minus gagawin ko, ano? Kasi nga po, this is what? Alam niyo naman ano? This is, meron tayong sobra. Babawasan natin. Ano yung sobra natin? Ang sobra natin dito, yung 1 degree. Okay? Tapos, i-multiply mo lang po siya. Saan? I-multiply lang po natin yung sobra nating 1 degree dito po sa ating to. Ang 1 degree natin, i-multiply mo po sa kanilang sobra. Saan yun? Di ba may 1/4 po tayo? Ito po yung 1/4. Divide po natin saan? Yung 1/4, this is for A natin. I-divide mo lang po yan sa total na 13/12. So, yun po yung mathematical way for you to calculate that value. So, this is the ice cold. Ito po yan. Ito po magiging sagot. Ang magiging sagot natin yan is 49.769. Gets yun yung mangyari. So, ganun lang po kasimple yung lahat na yan. Dapat alam mo po yung mga reciprocal nila. Okay? Yung reciprocal nito is just simply 1/4. Ito 1/3. Ito 1/2. Okay. So, ibig sabihin, masagutan na rin po natin. Kahit hindi tinatanong na, solve na nga natin yung, hindi, kahit yung sagutan na natin to number 14. Number 14 natin, yung C naman daw tinutukoy, no? So, yung C natin, alam mo na yung gagawin?
66 degrees yung nasa taas natin. Na gagawin natin, iba-minus po natin, paulit-ulit yan. Copy ko lang to. Ang kalalabasan po niyan is ganyan. Pero hindi po siya naka 1/4. It should be 1/2. Kasi nasa baba, 1/2 eh. So, ang kalalabasan niyan, tama ba ako? Tama yan. Kalalabasan niyan is 65 degrees. 65.538 degrees. Ito po yung magiging sagot natin dyan. And last naman po natin, kahit di tinatanong, pakita ko na rin po yung theta b. Ang theta b natin, 65 degrees yung nasa taas. Kaya siguro ang sunod na gagawin natin, ima-minus naman po natin yung ating hindi po siya 1/4. That's 1/3. Kalalabas na naman po niyan, kahit hindi tinutukoy, is 64.692. So, ang kalalabasan niyan is just simply, pag ginawa mo yung summation, 180 degrees na po in total natin. Ano lang kasimple. Nakasunod? Yun na po yan. May tanong po ba? May tanong. Wala? Wala, no? So, paulit po, sir. Sir, saan paulit mo ko N? Paulit ng 6? Wala na, na. So, the question is just simply, ay, ganyan po kasimple yung unang part po natin, ano? Anong part? Type part. Hindi, anong part yan? Medyo madali lang tong mga part na to kasi kinalki lang natin lahat halos. Gets? Yun na yun. Using calculator, kaya mo siyang i-mode ano, no? Um, kung ano mo lang dito, 1/4. So, we have 3y hat lang to eh. 1 degrees minus 3y hat. Pero, I suggest wag na. Kakain kasi ng oras. Okay na eh. Mathematically speaking, mas okay nga po yun eh. Next natin, okay lang? Tanong, wala? Next nating topic. Uy, weighted measurement. Next natin, uy, pacing na tayo, ano? Ito, paborito yung subject, pacing. Ang tayo ko palang nilagay. May tanong po ba wala? Kasi kung wala tayong tanong, ano muna, water break lang tayo sandali. Water break. Water break. 5 minutes lang. Alright.
Game tayo guys. Game. So may tanong ulit. Wala tayong tanong. Proceed po tayo sa ating calculation. So dito po tayo sa ating pacing. So na-ready ko na itong. Copy na lang po natin yung iba dito para mabilis. Bakit pala sulat ko dati dito, ano? Yan. Uy, ba't may ganyan? So ito po yung ating distance by pacing. Ay, galing sakto yung space. So sa distance by pacing po natin, ayan. Pag sinabi po natin distance by pacing, it means literal, literal na nag literal na nag-ano po tayo dito, ano? Uy, ayaw mapindot ah. Ano nangyari? Ayaw mapindot. Ay, ayaw mapindot. Oh my. Yun ang problema. Okay na yun. Distance by pacing. Okay, sa distance by pacing po natin, ano po yung nangyayari dito? Ang nangyayari dyan is just simply kailangan mo lang alam po yung pace factor po natin. Alam natin yung pace factor. If you still remember what is this? The pace factor is just simply this formula. Naalala to? This is the phase factor. Factor. The pace factor is the distance over tayo ng average total phase. Again, this is the average total phase. Average total paces to cover the distances. Yan po yung ating pace factor. Yan po yung ating pace factor. Ano po mangyayari? So, ang gagawin lang natin dyan is just simple this. Ito, tinan yan ha. Yung pacing po natin, alam niyo naman siguro yung ginagawa natin, ano, um, way back nung college. Sa college natin may pa-attire dyan, ano, uy, okay na yan. Hindi college pala kayo, no? So, sa ating pacing, actually, mali yung drawing natin yan. In fact, dapat nakadikit yan. Okay, alam niyo naman siguro. Nibilang natin yung pace factor. So, alam natin dapat kung ilan yung pinapace natin, yung distance. Kunyari, gumamit ka ng tape measure. Okay? So, hindi natin alam kung gaano kahaba yung i-measure natin. Average total pace to cover. Okay lang? So, ibig sabihin, madali lang po yung mga unang tanong natin. How or why? Because, ang dali talaga ng ating unang tanong. Isa lang po kasali yung nalagay ko dito. Ito po nangyari, no? Question dito, ito. For this question po natin, so, ang nangyari po dito, binigyan daw po tayo ng 100 meter long. This is the 100 meter long. Yan po yung ating ginamit na tape. Okay? By a surveyor. So, sino raw po yung nagsisurvey? Surveyor. With, una, meron daw po tayong mga given. And from that given, makukumpute mo yung average total phases to cover the distance. Okay? Gets yun. Next, sunod, another line was spaced 4 times. So, 4 na beses din daw po, ano? Again, 4 times din dito. Tapos, which palang gives the length of the line. So, ganito kasi nangyari dyan. Originally, or the pace natin, start tayo sa 1. At L1 po natin, or di po ba ang nangyari dyan, originally, nag-survey muna po siya umpisa. Ito raw po yung 144 something. And from that, dyan po makakompute natin yung average phase. Average phase natin is just simply, sa una raw po natin, ano nangyari? Binigyan po tayo dito ng mga apat na distance. We have 143 plus 146.5
plus 142.5 plus 144. For us to get the average, divide mo lang sa 4. Tama. Ito po yung average natin. Divide mo po sa 4. If this is divided by 4, ang kalalabasan po nito, in fact, is also 144 paces. 144 paces. Okay po, this is the average phases natin. Again, the average phases is just simply 144. Ano connect nito? If this is 144, ay ano po ba yung nangyari? Binigyan po tayo dito ng length. Ito po ano? Ito po yung magsasabi nating length 1. Okay? Kasi nga po, originally, ang ating at L1, so L1 na 100 meters, yun po yung pinis natin. Therefore, pace factor is solvable here, tama? So we can solve the pace factor for this problem. And we all know that the pace factor is what? Pace factor is calculated as the distance. What is the distance? The distance is 100 meters. Over po tayo ng ano? Over po tayo ng average pace na 144 paces. Ang kalalabasan po nito is just simply 0.6944 meters per paces. Yun na po ba yung sagot? Hindi po. This is just simply for only what? For L1 po yan. This is only for length 1. Again, ulitin ko. This is only for L1 kasi po dyan po siya umpisang nag-pace. So, ano yung connect yan? So, let me highlight this. Bakit po mahalaga? Bakit po mahalaga na malaman po natin yung ating pace factor? Bakit po mahalaga na malaman natin tong pace factor? Kasi sinabi dito, babasahin natin yung sunod na sinabi po, ano? Another line, another one. Another line was what? Was spaced by what? Let me highlight this. Na by the same surveyor. Meaning, siya rin po yun. So, ibig sabihin pala, tandaan mo, no? Kung same surveyor yan, kung ang na-compute niya sa una na pace factor, yun din po yung gagamitin mo sa pangalawang line. Gets? Kasi, another surveyor is, so, gawin natin dito, punta naman tayo dito at length 2. At length 2, ang problema sa length 2, yun po yung unknown. Okay? Yun po yung length 2, wala pong L2 eh. Pero alam natin, ang pace factor natin, same lang din po. For what? For this is always same. Always same. For what? This is for L1 and L2. Since same surveyor. Same surveyor kasi no. Same surveyor yung nag-survey. Gets? So, ibig sabihin, may pace factor tayo. So, dito, sa pangalawa, given tayo ng mga given tayo ng mga value for us to calculate the average phase sa ating L2. Okay lang? So, dito, masasolve natin yung average phase. Lagyan na lang po natin average phase na naka-prime. So, this is just simply what? 894.5 plus 892 plus 891.5. Oy, plus 895. Divide na lang po natin ng 4.
Ang average phase natin for that is equal saan po? Ang lalabas dito, sa baba ko na lang nga ilagay, 893.25. So, this is phases, no? Dito, magkaiba pa yung phases. Yung average phases. Pero alam natin, ang kagandahan dito, L2 po yung nakawala. Hindi po ba alam natin na ang phase factor po natin, ano po nga ba ang mag-calculate ng phase factor? Ang phase factor po natin is equal saan? Hindi po yun yung formula, no? Kinapi ko lang po yan. So, yung phase factor po natin is the L2 na naka-meters over tayo. Doon po na yung nangyari. Pag nakakontrol, doon po, ay hindi pala, no? Shift, shift, control. Oh, yo. Ano nga yan? L2 na naka-meters, tas eto yung average phase. Yung average phase natin na na-solve is 893.25 phases. Tama? So, yan yung phase factor. Yung phase factor po natin is just simply what? Na-calculate natin kanina is 0.6944 naka-meters per phases. Kung makikita natin dito, makakancel po dito yung ating phases. Meters na lang po talaga matitira. So, ang kalalabasan po dito ng ating L2 is calculated now. What is this L2? L2 is equal sa 620.31 meters or 620 meters. That's the answer for that question. Nagets nyo? Yun lang naman pinakamahalagang property. Dapat alam po natin na ang ating phase is or the phase factor is equal kapag same po ng surveyor po yung nag-survey. Gets pa natin yan? Gets natin yun, ano? Next natin, distance by taping. Distance by taping po tayo. Sa distance by taping natin, ano nangyari dyan? A line was measured with 50-meter tape. There were 2 tallies and 3 pins. Again, ang given po natin dito, pins tsaka tali. Alam niyo po ba yung pin? Kunyari, nakita na po ba kayo ng pin? Yung parang ganito yung hook. Parang ganyan yung pin. Yung hinuhook patusok po sa ating ano, sa ating hanapin ko nga yun, guys. Wait lang, guys, na-curious lang ako. Kasi naalala ko may ano ko dyan ng college eh. Tanggalin ko lang share screen, na. Ay, hindi pala ako pwedeng magtanggal kasi makikita nyo rin kapag na-record ko. Huwag na pala. Naka-record na rin pala eh. Share na lang ulit. Kasi naka-record din eh. Hanapin ko lang po. Sir, survey. Kathleen. Sino yun? Si Tristan.
Hindi ko makita. Huwag na nga, kakatagal lang tayo. So, okay na po siguro yan. Start po tayo dito sa ating distance by taping. Hindi ko mahanap eh. May mga picture ako dun. Nakangas yun eh. So, meron daw po tayong, nakita na siguro kayo ng ganun, ano? Ito po itsura nun. Search ko na lang. Mas maganda talaga picture dun para maangas eh. Kaso di ko mahanap. Uy, sir, baka may iba lumabas dyan. Okay, wala po yan. Pin in surveying. Pin in surveying natin. Ayan na, nakakita na kayo yan. Ito yung tinutusok po. Nakakita na kayo? Yung pin in surveying with tape measure. With measuring tape pala. Measuring tape. Kasi kinokonek po sila. Yung pin natin, tinutusok natin yung pin natin na yun eh. Kinokonek natin yung ano, yung tape natin. Ayan oh. Hanap po. Balik ko nga. Hindi pala measuring tape. Basta tape. Yan. Nakakita na po kayo ganito? Di ba nakakita na kayo ganyan? Tapos, kunyari 50 meters na pinabaon mo muna po. Pinabaon mo muna natin to. Pagkabaon natin ito, so meron ka ng pin. May palatandaan ka na. So hanggang doon. So to make it short, ganito mangyayari. Para mas maintindihan natin. Sa pin po natin na yan. Okay? Sa pin po natin na yan. So ano nangyayari sa pin? Sa pin po natin na yan, kunyari umpisa, meron po tayong palatandaan. May maghahawak dito eh. Kunyari, ito na po yung tape natin. Lalagyan mo palatandaan. O, una, ito yung basihan. Tapos maglalagay po tayo dito ng pin. Yung pin natin o isang pin. So, ito kunyari 50 meters tape. Diyan, given po kasi 50 meters tape. So, bawat pin and so on, yun po yung katumbas ng 50 meters tape. Gets? Kasi binabaon-baon po natin yon. Na imagine. Nakasunod. Eh, ang nangyari dito, tatlo yung pin, dalawa yung talis. Ang hinahanap is distance. By the way, sinabi dito, sa bandang dulong part is the last pin and the distance from the last pin to the end of the line is 2.25 meters. Nakasunod? 2.25 meters. Ano meaning yan? Ay, di ibig sabihin, pin, ilang pin yan, di natin alam. Tapos sa dulo, may sobra pa. Ang hinahanap total distance or length. Ito yung kailangan matandaan. Kailangan matandaan na ano po yung mga equivalent. Ang mga equivalent natin, take note, ito na lang po, i-note natin. Ito, one tally natin is equivalent po saan? Sa 10 pins. Again, one tally is equivalent sa 10 pins. Meaning, ikulay pula natin. Puro ko meaning. Meaning, ang therefore, ang given natin dalawang tali and 3 fins, ilan po katumbas nun? This is equivalent po sa 23 pins, tama? So, ibig sabihin, ang drawing natin is 23 na pins or 23 na 50 meters tapos i-add pa po natin sa dulo yung 2.25 meters. Sa drawing natin, ganito po pinaka-drawing natin dyan. Ito po ang kalalabasan ng ating drawing. So, ito po kalalabasan ng ating drawing. Ang kalalabasan ng ating drawing, originally may pin tayo or ito po yung basehan natin from the start. And from that start, 1 pin, 2 pin, 3 pin hanggang sa dulo daw po may sobra tayong 2.25. So, ibig sabihin, i-multiply mo lang po yung 23 pins sa 50-meter tape kasi dito binigyan sa akin ng 50-meter tape. There were two tallies, so add mo lang po yung dulo, may sobra daw po 2.25. Kaya po ang kalalabasan niyan is 1,152.25 meters. Maliwanag yan. Gets po yun, di po ba? Gets? May tanong po ba kayo? Wala? Wala tayong tanong. Kasi pupunta na po tayo sa iba't ibang mga tanong. Next po natin is the distance by tachymetry, Stadia method. Yan, Stadia method.
Ano po yung study method? So, distance by tachymetry or the stadya method is stadya intercept. So, ito ang problema natin sa stadya method. Unahin ko muna nga ano, no? So, ikabi ko muna nga po ito. So, sorry. Naglalag kasi yung laptop eh. Di naman naglalag. Yung internet kasi, maulan kasi ngayon. Kapag maulan, ang problema ng ating internet is nagbabagal. Again, so stadya, tag distance by tachymetry using stadya method. Ito po kasi drawing yan. Para mas ma-imagine natin, niready ko na po ito. Kasi, ang tagal ko yung isusulat kapag inisa-isa ko pa. Copy ko na po parehas, no? Susulat ko rin naman yan. Copy ko na po parehas kasi tatagal po ako dito. Explain naman po natin mabuti kung ano po yan. So, yun po ano. Kung face to face to, medyo matagal din kasi ito drawing pa natin. Panibagong drawing yan. Pero dito, kagandahan nito, naka-ready na tayo. Kaya hindi ganun katagal po yung online class natin. Okay? So, pero mas mabilis lang magsulat dun sa face to face. So, ito po nangyari po sa ating problem. From this problem po natin, for the distance, for tachymetry, so ano nangyari? So, na-imagine niyo po ba yung given? Ito, this is for horizontal. Again, this is for horizontal. Ano po yung for horizontal na yan? Horizontal. For horizontal po natin, na-imagine niyo po ba na ito po yung ating equipment for that given. Ang given po sa atin yung instrument. Ayusin ko lang po, gilid kasi yung drawing eh. Okay na kaya to. Ang problema sa akin, medyo, wag na nga, medyo perfectionista yung konti, ano. Tama ko lang ng konti para mas magandang tignan. Pangit tignan eh. Okay, ganda, wag na ko na. So, ganito po kasi nangyari siyan. For the study method, sana nagigets niyo, no? Ito po yung ating pinaka-drawing. Na-imagine niyo po ba na ito yung instrument natin? Okay? From that instrument, kapag sinilip mo raw po, eto na, pag sinilip mo raw po, yung pinaka-harap daw po nito, yung pinaka-harap niyan, ang makikita mo raw po, eto daw po yung ating makikita. Yun daw po yung makikita mo. Na-imagine? Kaya po dito, ang tawag dito, mamaya explain natin, pero hoping na-imagine niyo lang po yung ating pinaka-itsura ng given, ano? So, ito po yung ating harap. Tapos, from that harap, ang makikita natin, may I daw po silang distance. Ang I po natin, explain po natin mamaya. Next po natin, yung C natin dito. Ano po yung C natin nakikita dyan? Ang C natin nakikita dyan, this is the distance from the center ng instrument hanggang pinakadulo po ng ating instrument. Gets? So, sa ating instrument po kasi, kapag sinilip po natin yan, kasi meron dyang ano eh, may makikita po tayo dito parang lens. From that lens, pag tinignan mo raw po yan, nagkakaroon tayo ng intersection dyan. Yeah. From that intersection, ito po yung tinatawag na focal point. Again, excuse me. This is the focal point where the intersection occurs. This is the focal point F. Okay pa. From the focal point F, if this is the I, the distance, so, ito po, ang tawag po dito yung rad. Again, ito po yung rad natin. So, if this is the rad, okay? So, meron tayong makikitang rad kasi yun po yung nilalagay po natin para ma-survey po natin yan. Makita natin yung mga distances. If ito yung rad natin, ito naman po yung I na malaki. Explain natin yan after.
Na-imagine mo na, no? If this yung ay malaki, ito naman daw po yung distance D natin. Na-imagine? Yung distance D natin is the focal point hanggang sa ating pinaka-rod natin. Na-imagine? Yung F naman po natin, since meron tayong distance from the focal point hanggang instrument sa lens, yun daw po yung F natin. Nagets natin yan. And last naman po natin yung D. Yung D natin is the distance between the rod and the instrument. Ito po yung instrument natin. Again, instrument. This is the instrument, this is the rod. Meaning, if that's the instrument and this is the rod, the distance between them is D. Maliwanag. So, yung I is the space peak. Ito, ano yung mga meaning? I na maliit is the spacing of between two stadia wires. C is the distance between the instrument center. Ito yung center natin. Hanggang saan? To the objective lens. Yung lens natin yung harapan. Next, F natin is the focal length of lens. So, syempre, sa lens natin, bago tayo umabot sa focal point, so, ayun po yung F natin, na maliit. D is the distance from the focal point hanggang sa rod. Focal point F2 piece of the rod. Ay parang common sense based on the picture. I natin na malaki dito is the rod intercept. Ito, y- ito mahalaga, no? Kasi minsan nagkakalito-lito sila dito. Again, yung I natin na malaki is the rod intercept, stadia interval, or stadia intercept. Yan yung mga tawag sa I na malaki, no? Kapag ang sinabi, there is a stadia intercept, there is a stadia interval, or rod intercept, I po yun. Maliwanag? Next mo po natin yung D na malaki is the horizontal distance. So, para tingnan nyo mabuti, no? Paano kaya ma-relate yung F natin na to, tapos yung I, tapos yung D, tapos I. Di ba ano po to, similar triangle? Isang maliit na triangle sa isang mas malaking triangle. So, ibig sabihin, F over I is equal saan? Is equal to D over I na malaki. Yun din po yun. F over I, D ng I ang malaki. So, ibig sabihin, cross multiply, D is solvable now. How? Malilipat lang po yung I natin dito sa kabila. Ito po yan. Imagine, F over I times I na malaki. Paano nga po ba makumpute yung D? D is just simply what? D is just simply na D na to, F na to, plus C na to. Gets? So, ibig sabihin, F plus C plus yung D. Di ba yung D natin nakalculate na po natin kanina? Ito yung D natin, no? So, ibig sabihin po, yung D natin na yan, malaki, is just simply D. Ito yung D natin na nakalculate kanina. F plus C. Yung F natin plus C, pinagsama po natin. So, ibig sabihin, para makalculate pala yung D or the horizontal distance for a horizontal plane, this is F plus C plus D. Okay? So, yun po yung formula natin. So, hope na-gets pa natin. Tandaan mo po ano, yung nakikita mo po ang F over I, ang tawag po dyan is the stadia interval factor. Usually po, yung value niyan is 100. Again, kung alam mo po yung mga meaning po ng mga letter na yan, yung F over I, stadia interval factor, usually 100. Kung alam mo yan, medyo madali lang yung calculation. Next mo po natin is pag, pag sinabi po the stadia constant, bla bla bla, yun po yung F plus C. Gets? Gets yun ano konti? Okay na yan. Kung nagets natin yan, medyo madali lang po talaga yung mga horizontal. Pero nilagay ko po dito, medyo mahirap. Naglagay po tayo dito ng ano, no? Ng inclined. Paano pag naka-inclined? Kung kanina naka-horizontal lang, kasi diretso lang po yung daan. Siyempre, diretso lang po yung rod natin. May mga tanong or sabihin natin sa survey, hindi man po nawawala. Yun sabi natin mga ah, pataas or sabihin natin mga slope or sabihin natin mga bulubunduking part. Ibig sabihin, magkaka-angle po talaga tayo, ano? So, hindi naman literal tuwid po yung sinasurvey natin. Hindi naman literal laging tuwid. So, eto, paano pag nakatagilid yung part na yan? Yung nakatagilid na part na yan, hindi ko na po tatakal ng mas malalim kasi napaka minsan lang lumabas to eh. Pero hindi ko natatakal ng mas malalim pero sana mag-gets yung gagawin ko. Okay?
Ano yung formula natin kanina? May konti lang po kasi mangyayari dyan. Pero kung gusto niyo derivation, same lang din po yan. Kukuhanin mo lang po, magsi-similar triangle po tayo dito ng I, tapos yung F natin, tapos D, pero hindi po yung I. Ang gagawin mo dyan, I cosine theta, kasi yung I cosine theta, ito po yan. Para ma-ratio proportion natin to. Gets yan? Kasi if this is a very small angle, so ito po ano, so ibig sabihin, D natin, magkakaroon lang po, yung D natin kanina, di ba? F over I times I. Ngayon, lalagyan mo lang po ng cosine theta. Yung D natin kanina, ito, lagyan mo lang ng cosine theta yung I, yun na po yung D natin ngayon. So, para makompute po natin yung D na malaki, this is just simply F plus C plus D. So, ibig sabihin, eto na po, ang nangyari, para makompute pala natin yung D na malaki, lagyan mo lang talaga ng cosine theta to. Same lang din po siya halos. Lagyan mo lang ng cosine theta to. Gets? Eto na po yung D. Eh, paano pag tanong, what is the value of H? Yung H po natin is the horizontal. Eto, yung D natin is the nakatagilid or nakaslope. D natin. So, kapag ang H natin, so ibig sabihin, gawa ka lang po ng triangle. O, tingnan nyo. Meron po kasing relationship, etong H natin, eto tingin kayo dito. Pag gumawa ka ng ganyan, 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 triangle po yan. Na-imagine? The triangle po natin, eto yung D. Pangit lang sulat natin dyan dati before. Ayun yung D. Eto, perpendicular distance, eto H. So, para ma-solve natin yung relationship ng D and H, this is just simply what? Cosine theta is equal sa H over D. Ito yun, ano? Cosine adjacent over hypotenuse. Para ma-solve natin yung H, D cosine theta lang tayo. Na-imagine? Again, for us to solve the H, this is just simply D cosine ng theta. Okay? So, yun. Pag na-solve mo yung D, lagyan mo lang ng cosine theta. Okay? Cosine theta, puro cosine theta lang po. Maliwanag? Kaya po, ang dali lang po ma-solve yung mga tanong dito. Kasi, parang mahaba lang. Kung naintindihan mo po itinakal ko ngayon, medyo maiksi lang po talaga yung calculation nito. Ano, nag-gets na, no? Nag-gets na, no? Okay na po tayo dyan. Next po natin, diretso po tayo sa ating calculation. From this calculation natin, ito po nangyari, no? So, ito po, meron daw po tayong ditong given. Ito po yung ating distance by Stadya method or distance by tachymetry ng ating Stadya method. So, meron daw po tayong problem na ganyan. A Stadya intercept of 3.6 was measured on a Stadya by a transient with a Stadya constant. So, dapat alam mo lang talaga yung mga given. Okay.
Wait lang guys, naglalag kasi eh. Okay lang po, wait lang po. Walang po internet. Okay, sorry po ano. Ayan po ano. Okay na po yan. Siguro diretso ko na lang kasi nga po ano. Sana naiintindihan ako. Malakas po ulan dito sa Manila. So, meron dito ngayon ano. A Sadia intercept of 3.6. So, ay natin. Mamaya bandang pahapon. Siguro magdagdag tayo additional load. Mag-load na lang po ako ng additional para mamaya dire-diretso tayo na. Sensya na po. Meron tayo ditong Stadia Intercept. Hindi ba sabi natin kapag sinabi nating I, yun po yung Stadia Intercept or Stadia Interval or Rad Intercept. Yun po yung I natin. Ito po yung 3.6 natin. Next natin, with that's 3.6, ano po mangyari? Next po natin, okay na po tayo sa I. This is the Stadia Intercept. Next po natin dito, Stadia Rad. Binigyan tayo dito ng Stadia Rad. Constant. Stadia constant. And ito is Stadia constant. Ito naman po yung Stadia interval factor. 100. So meaning, ano po yung ating Stadia constant? Naalala nyo? Stadia constant yung F plus C. Naalala? So this is F plus C. Physical sign. So yung F plus C natin 0.30. Next po natin F over I. Kasi nga po Stadia interval factor. Naalala mo yung F over I?
Yan po yung study interval factor. This is 100. Given po 100. The next naman po natin, if the line of sight was inclined at angle 3 degrees 30 minutes, theta po yan, 3 degrees 30 minutes with the horizontal angle, determine the horizontal distance. Yung h naman po yung nakawala. Napakadali nito. Bakit? Ano yung unang gagawin? Solve mo muna po yung D. After ma-solve yung D, lagyan mo lang cosine theta. That's it. Di mo na kailangan mag-drawing, no? Kasi nga po, kapag kabisado po natin to, dire-diretso lang po yan. So, ibig sabihin, ano unahin natin yung D? Naalala niyo yung formula ng D natin? Ayan po yung D natin, ano? F over I multiplied by what? F over I multiplied by I cosine theta plus tayo ng ano po? F plus C. Naalala to? Ayun po yung nasa taas, oh. Okay, alam mo na yung mga ang labanan lang naman dito. Dapat alam mo po yung mga symbol, eh. F over I po natin, di po ba given tayo 100? This is 100. I po natin, given tayo ng 3.60. Cosine po tayo ng theta na 3 degrees, 30 minutes, plus F plus C. F plus C natin 0.30. Next naman, ang lalabas dyan na sa D is equals to that 359 point tayo ng 62852. So ito po yung D natin, medyo dinamihan ko yung decimal, pero okay na yan, hindi naman po yung tinutukoy sa ating problem. Ang tinutukoy po sa ating problem yung H po natin, tama? Yung H natin, paano nga ba tayo mag-calculate ng H? Hindi po ba alam natin ang H natin? It's just simply, lagyan mo lang po ng cosine theta yung D natin. O, salpak mo po yan. Actually, store na lang po natin doon, no? Store mo sa A yan. O, store na sa D. Para maiba man lang. Pag in-store mo sa D yan, eto, in-store mo sa D, nasa D po yung letter D. Cosine theta, ang kalalabasan po ng H po natin is 358. Yung theta natin, ano, alam natin yung theta natin. Ang theta natin is 3 degrees, 30 minutes. Okay, sa calculator, lagyan mo lang po yung parehas na angle. Ang kalalabas yan is 359, ay 358.96 meters. Ang palatandaan dyan, mas malaki po yung ating D kasi kesa sa H. Kasi yung D hypotenuse, yung H po natin, the adjacent. Okay pa? May tanong po ba tayo? Wala? Kung wala tayong tanong, proceed po ako sa next nating calculation. Sa next nating calculation dito, so meron daw tayo dito ang corrections. Okay, diretso na po tayo sa mga length natin, ano? Correction by tapings. So, correction by tapings natin, kakopy ko lang po itong nalagay ko, ano? Medyo marami ito, pero sana magets natin. Ang haba po kasi ito kung sinusulat ko pa isa-isa. Na-ready ko na rin po ito kasi kakain ng oras. Okay, so, eto po nangyari. So, we have correction and taping. Sa correction and taping natin, meron tayong mga errors. Okay lang? So, first natin is the instrumental error. A source of error. So, alam niyo naman, siguro guys, mga ano, no, 11:30. Okay lang po ba mag-ano tayo, mag-lunch tayo mga 11:30? Kasi nga po, magloloko tayo, kailangan ko pong magpa-load mamaya and baka kasi magloko-loko yun sa dire-diretso pati sa recording. 11:30, 11:40, mag-lunch na po tayo, balik tayo mga 1 para mamaya dire-diretso tayo.
Medyo mahaba lang po mamaya, pero kayang-kaya natin yan kasi ni-ready ko naman yung ibang part. Mga ganun. Tapusin ko lang to, ano? May ibang mga corrections. Correction in taping natin. First is instrumental error. Alam niyo na siguro yung instrumental error, ano yung literal? Sa instrument po, may problema. Kunyari, meron pong pingas, meron pong mga, kunyari, bumili ka ng tape. Sa tape natin, merong putol, merong ganyan. Or sabihin natin, na-stretch, masyadong na-stretch, kaya medyo humaba ng onte. Ano pa? So, basta sa instrument po may mismong problema. Natural error, siyempre, kunyari, ang ating tape mo, mabakal. Kung ang ating tape ay bakal, because of the temperature, kunyari, sobrang init, di ba, mag-expand. Pero kapag malamig, umaatras. Uy, parang may naalala ka doon. Kapag malamig, umaatras, hindi po ba? Kunyari, sa Baguio ka, o kaya tuwing umaga, umaatras. Next po natin. Personal error. Sa personal error po natin, a taping measure due to setting of pins, reading of tape, or manipulating the equipment. So, personal error. Kunyari, ikaw, may pin ka, no? Di ba yung pin natin, yung tinutusok sa ganyan. Kunyari, tape measure natin. If this is a tape, eto po yung tape measure, yung tape natin. If that's the tape, yan po yung tape natin, yan po yung tape natin, ano mangyari? So, kunyari, siya, sinilip niya, uy, pre, may sobra, ang value is 5.35, eh, duling siya. Sir, pre, ako nakita ko siya, 5.30 lang. Malayo yung tingin niya. So, ibig sabihin, pagkakamali ng tao. Gets? So, kunyari, ikaw, bilang surveyor, sumilip ka sa instrument. Oh, medyo malabo yung mata mo. Pagkakamali ng tao yan. Personal error yan. Maliwanag. Okay lang? So, if that's a personal error, ito po yung mga kailangan nating tandaan. First is the measure distance. So, kunyari, ito yung tape measure natin. Yung standard natin, meaning, yung measure distance is, yung CD yung corrected distance, and MD measure distance, ha. Yung measure distance, yun po, yun na measure. Yung corrected, yung tama talaga, literal. So, kunyari, standard. Pag standard, meaning walang pagkakamali. Ang measure distance is equal sa corrected distance. Ito po yan, ano? What if ang given, kunyari, ang nangyari, yung corrected distance natin, 50.02. Pero yung measure distance mo is 50 meters. Tulong naman po kasi medyo sumobra siya. Tulong po yun, ano? Pag too short natin, ang ating corrected distance is, na-imagine nyo, ito kasi tama. Ito yung tama. Corrected distance 49. Eh, sinabi nga po yung measure distance should be 50 meters. So, ano nangyari? Kinulang. Too short naman po yun. Na-imagine? So, nakadepende po sa ating error kung ano po gagawin. So, meaning, nakadepende sa error, no? So, ang ating pinaka-formula yan is just simply correct the distance is equal saan? Measure distance plus minus E. Where E, nakadepende kapag tulong plus, kasi di ba, ito tulong, oh. Di ba sumobra siya? Tulong yon. Kapag ang nangyari naman too short, minus. Okay? Too short. Kinulang. Nakikita niyo naman dito po sa ating mismong pinaka-figure na. Okay pa? So, kapag maramihan, syempre, kunyari, ito pang isahin lang to. Eh, paano pag maramihan? Syempre, ang gagawin mo, total E. Okay naman po daw pag maramihan po tayo, no? Gawin mo lang pong total. Eh, paano ba makompute yung total natin? Yung total natin is just simply, etong E total natin, ito po nakikita natin E total, is just simply what? Measure distance over tayo ng ano? Measure distance over length natin, tape length. Multiply mo lang po kung ilan po yung mga errors sa bawat distances. Yun lang yun, ano, parang common sense din. Bakit? Yung measure distance mo, dinivide mo, kunyari 50 meter po yung ating tape eh. Multiply mo lang sa kanya error, makompute mo na po yung lahat-lahat po ng ating error. Tama? Yun lang. So, ibig sabihin, pwede mo palitan po yung e-total nito.
Pilitan natin i-total nito, ito po yung kalalabasan. Tama. So, ibig sabihin, para sila may MD. Ilabas lang natin yung MD natin na measure distance. So, from that, meron tayong madiderive na formula ngayon. The corrected distance is the measured distance, 1 plus minus E over tayo ng LN, where LN is the tape length. Maliwanag po yan? So, ibig sabihin, kung yan po yung tape length and so on and so forth, so, ang mangyayari po dito is just simply what? So, pwede ka pong mamili sa mga formula na yan. It's either po eto gamitin mo or pwede po eto gamitin mo. Depende sa tinatanong. Kasi kapag binigyan naman tayong tape length, gamitin mo na agad diretso and measure distance, no? Maliwanag? So, nakadepende yun. Sir, parang hindi ko siya magets sa ngayon. Okay lang kung sa ngayon, hindi mo siya magigets. Kasi, madali lang po yung problem na to. Example tayo, no? Example po tayo dito sa ating correction in taping. For correction in taping, let's start this. So, correction in taping, start po tayo dito sa number 18. Sa number 18 po natin, ito po yung nangyari sa number 18. Yan yung number 18 natin. So, sa number 18 natin, ang tinutukoy dito, okay, number 18 natin, using a 50-meter tape that is 0.02 meter long. So, the measure distance, o given yung MD. Di ba madali lang? Eto tulong. Di ba plus yun? So, ibig sabihin, ang mangyayari ito, alam mo na agad yung given eh. So, 50-meter tape. Yun po yung LN. Kasi, kung ilan yung length ng tape na ginamit, yung LN. So, 50 meters daw po yung ating tape. Next po natin. Binigyan din po tayo dito ng error. Ang error po natin is equal saan? Binigyan tayo ng plus. Bakit plus? Kasi sinabi po dito, this is too long. Gets? Sabi natin kanina, pag plus, too long, and so on. So, we have plus 0.02 meters. Maliwanag to? 0.02. Kasi nga po, plus yan. Kasi po, ang sinabi sa ating problem, too long. Okay, next. Binigyan din tayo dito ng measure distance. Sinabi po sa problem mismo. The measure distance, ay no. Measure distance, ito po yung MD, is 160.42 meters. Maliwanag? Is 160.42 meters. So meaning, ito po yung MD natin, measure distance. Ang measure distance natin is 160.42 meters. Okay, so yan ay mga given. What is the corrected distance? Ang nakawala, CD. Yan yung sinabi sa mismong problem eh. Okay lang? Kung CD po, okay? Ang CD po is what? Ano gagawin ka? So, CD, nakawala, and so on. So, game. So, ano yung pipiliin formula? Mamili ka lang sa mga formula na yan. Okay lang? So, yung gagamitin ko dyan, para sa akin, ang gagamitin ko mas maganda is diretso na po natin dito. Kasi may corrected distance tayo, measure distance, as well as LN and error. Solvable na po agad yung ating corrected distance. Given po lahat na yan. Okay? Diretso mo na. So, ang ating formula, gamitin mo lang yung formula natin. Using that formula, corrected distance is that way. Okay, gets? Corrected distance is using this formula. Eh, ang nangyari nga po, di ba, tulong. Plus tayo. Kailan na may bago? Tulong, kaya plus. Gets? So, bakit plus? Gets nyo naman ano? So, measure distance given, direct substitution na lang po tayo. So, this is equal saan? 160.42. We have 1 plus tayo ng E. Ang error natin is 0.02. Over po tayo ng 50 meters tape na 50. So, matik yan. Ang kalalabasan natin na corrected distance na po yan. Ang corrected distance natin is 160.484 meters. Ito po yung magiging sagot natin.
Nagets niyo po ba? What is the correct distance? So, ano nangyari dyan? Ito lang pala tandaan, ano? Kapag tulong, dapat asahan mo, kapag tulong, ano? Kapag tulong, mas malaki yung corrected distance sa measured distance. Yun lang naman. Ayun, no, tulong. Ano mas malaki? Corrected distance. Kaysa sa measured distance. Tulong eh. Okay lang? Nagets yan, ano? Next po natin, number 19. Number 19 natin, ito po nangyari dyan sa number 19. Ito po yung ating given. From this number 19 natin, the distance from D to E as measured is 165.2. Okay po, anong 165.2? Measured distance po yan, MD. Kasi, as measured, the distance, MD, gets? Parang ano lang, sentence composition lang to. Malalakas lang trip yung examiner, pero gets nyo naman siguro, no? 165 daw po. 165.2 meters. Okay? So, the length natin or the tape natin, length of the tape is 50 meters. Okay? 0.01. So, ang error daw po natin is 0.01. So, sinabi too short kaya negative ah. Sinabi po dito too short. Too short. If this is too short, dapat alam mo na naka-negative dapat to. Gets po natin? Again, gawin ko negative to. Gets kasi too short eh. Okay lang po ano. Ang problema natin dito, ano pinawala? What is the correct distance? So, same lang din po. Eh, di po ba diretso na lang po natin? Paulit-ulit lang po kasi siya eh. So, yun lang po. Walang bago. Ang bago dyan. Kasi gamitin natin to given po lahat eh. Minus lang na may babaguhin natin dyan eh. Eh, given tayo na measure distance dito, 165.20. Passwords po yan. So, next po natin, 1.20. We have 1. Minus naman po tayo ng E. Ang E natin is 0.01. Ang ating natural logarithm po dito is what? Ay, natural logarithm. I learned kasi yun. Ang ating 50 meters tape daw po, 50. And ang ating corrected distance now is what? Ang corrected distance po natin dito is 165.167 meters. Eh, di ba too short? Matik, mas malaki dapat yung measured distance. Naalala? Too short. Ito yun, ah. Mas malaki yung correct, yung measured kaysa corrected. O, di ba? Hindi lang intindihin. Next natin is proceed po ako dito sa isa pa. The side. So, ito, iba na pong mga tanungan. What if ang tanungan po dito sa ating correction tape natin is this? O, kaya naman tapusin yan. Sakto lang yan. After nito, break time na tayo. Lunch break. Ito po yung sagot dito. A side sa pilat having an area of 2.25. So, meron daw po tayo ditong area. Ano yung area na? So, walang sinabi kung anong shape, hindi po ba? Pag walang sinabing kahit anong shape, iisip ka para masolve mo siya. Excuse me, ulitin ko. Walang sinabing shape, kaya dapat ang isipin mo, ang pinaka-default natin sa mga area is a square. Kasi kapag rectangular yan, mahirapan ka pong hanapin yung dalawang length. So, yung pinaka-default po natin is ayan nangyari. Di na-copy. Yan. Ang pinaka-default po natin na area is the square. Kasi, pahirapan ka mag-solve dyan kapag ang nawawala dito is shape po siya na, ano, no? Paano? Una, pahirapan ka pag may gumagawa ka ba ng area, bilog, hindi po. Lot po yan, lot, lote. So, pa-rectangle po usually, pero nga po, pahirapan nga po hanapin yung base and height ko rectangle.
So, dito, gawin mo lang square. Okay, ano po ba yung area ng square natin? Alam natin na ang area po ng square natin ay area in terms of S is S squared, tama? So, if that's the area, so ibig sabihin, bawat isa na to or yung S po natin ngayon is naka-square. Kung naka-square po yan, so eto, this is the S, this also the S. Maliwanag. If that's the S and so on, so ang area natin is squared. Tama. Lahat po yan, puro S po yan. If lahat po ito, puro S, ano mangyayari? Ang mangyayari po dito, given po tayo ng 2.25 hectare, no? Kung hectare po yung ating given, alam nyo yan, di ba? Conversion lang po dapat. 2.25 hectares. Hectares. Ang 2.25 hectares, given po yung area, ang problema mo dito is conversion. Bakit? Ang given po natin or yung mga sa answer po natin naka meter squared. So meaning, dapat alam mo po yung 1 hectare. Ilan po ba yung 1 hectare? Ang ating 1 hectare po is, take note, 10,000 meters squared. That's the 1 hectare. Again, yun po yung equivalent po ng 1 hectare. Isang hektarya, yun po yung katumbas. So meaning, kung isang hektarya, yun yung katumbas, tanggal po yan, tanggal po ito. Okay? So the area here is equals saan? Ang area po natin is 22,500 meters squared. Kung ang area natin originally is 22,500 squared, kuhanin mo po natin yung mga sides. So alam natin na ang area is 22,500 meters squared. Ano po ba yung anong S natin? Ano po ba yung area natin? Ang area natin is S squared. So this is S squared, tama? So calculate na po natin S. So S natin is square root ng ano lang. Square root lang po ng 22,500. Pag kinalculate mo yan, alam mo yan, di ba? 15 or 150. So imagine nyo, kung ano siya, kung rectangular, pahirapan po talaga hanapin. So ibig sabihin, 150 meters po, yung S po natin saan? So nagets nyo po yung S natin, ito na 150 meters. Ito po yung measure distance. Kasi sinabi dito, ayan yung nasukat. Kung ayan yung nasukat natin, matik, ito po yung na-measure natin. Measure distance. Okay? Gets po, ano nawawala dito? Compute the error in the area. Na-imagine, hindi. Makocompute natin yung error. Bakit? Ay, makocompute natin yung um, error in the area. Kung S natin is 150 meters, S natin is 150 meters, iusad ko lang po. Ano gusto kong pa sabihin? Kung 150 meters, 150 meters, sinabi po sa ating problem that the error is what? 0.042 short. Okay lang po, 0.022 short. So, ang E daw po natin dito is negative 0.0 meters. Tama. Too short. So, meaning, ang 150 meters natin, babawasan po natin yon para masolve natin yung corrected distance nito. Di po ba wala tayong CD, corrected distance? Paano makompute yung corrected distance? Di ba may formula tayo kanina pa ulit-ulit na to? Corrected distance, meron nga tayong using 100 meter tape. Kung using 100 meter tape, yun po yung LN natin, tama? 100 meter tape. O yun. Ito yung mga given. Ito yung mga given. Gawin ko yung kulay blue. Kung yan po yung mga given natin kulay blue. So, corrected distance is solvable. Hindi po ba? So, ibig sabihin, using the formula, using this formula, corrected distance is solvable. Kasi alam na natin mga given eh. So, we have measured distance. Alam natin na 150 po yan. Kasi sa pagkakasukat, yan po yung na-compute. 1 minus po gamitin ko kasi 2 short, hindi po ba? 2 short ng 0.04.
over ilan daw yung ginamit natin? 100 pala, hindi 50. 100 meters. Ang corrected distance pala natin is equal saan po? Ang corrected distance natin is 149.94 meters. Gets? Parang ano lang, no? Parang paulit-ulit lang. Dapat alam mo lang po, kapag too short, nakalagay dito too short, matik mas maliit yung corrected distance. So, ibig sabihin pala, nung nag-check na po siya, may error. Kung nag-check siya may error, ibig sabihin, ang correct distance natin, mas maliit. Ito po yung mas maliit na part. Yan po yung mas maliit na part. Exage yung drawing. Yan po yung drawing nating exage. Yan. Lakihan natin ng konti. Silang lahat. Yan. Na-imagine? Hindi. Gawin natin kulay pula. Ang corrected distance natin kulay pula, mas maliit daw po itong corrected distance kulay pula. Maliwanag? So, ibig sabihin natin yan, kung kulay pula natin is mas maliit, ano meaning yan? So, ito po yan. So, ito po yung CD natin. So, ibig sabihin, corrected distance, ito po yung CD na 149.94. Ito po rin yung corrected distance CD. So, ano po ba yung tinutukoy sa ating problem? Ang tinutukoy sa ating problem, error in the area. So, ibig sabihin, para makompute natin yung error of the area, kuhanin lang po natin yung difference po na yun. Na-imagine? It's actually drawing, pero sana nagigets po natin. Masyado palang malaki. So, masyado palang maliit. Lakihan na lang natin onti. Parang di makatotohanan kasi kapag ginawa kong gano'n. Yan, 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 yan. Ito po yung kakalculate natin. Yung mga to po. So, yan. Yung kulay blue, yan po yung error sa area natin. Nag-gets natin kung bakit ito yung error sa area, no? Kasi po, ang nangyari, 150 meters, pero nung corrected distance na siya, hindi siya 150, 149 lang. Kung 149 lang siya, meaning meron talagang area, error. Meron tayong error po sa area mismo. Kung meron tayong error sa area, that's calculated now. Mabilis lang. Okay lang po. So this is what? So error in area is just simply basic. Error in area or error, area is calculated as area original minus tayo ng area ng ating corrected. Lagyan ko lang prime na. So this is just simply ang area natin original is 22,500 minus tayo ng area. So paano nga ba tayo mag-calculate ng ating error? So corrected area natin or sabihin na lang natin para ma-compute yung ating area prime, this is CD squared. Tama? CD squared. Kasi kukunin mo lang po yung ating error eh. Tama? So, ibig sabihin, kuhanin lang po natin yung CD squared na 149.94 squared na lang po natin siya kasi S squared yung area eh. So, ang error sa area natin, ang kalalabasan niyan is 17.9964 meter squared yan kasi area yan eh. So, ganun lang po ang calculation ng error po sa mismong area. Okay po ba? So, ayun lang. May tanong po ba tayo or what? Wala? Mamaya guys, dire-diretso na tayo, no? Tensya na ulit. Nagka-ano lang talaga. Naglalag eh. So, yun lang po guys. And I think, stop ko muna yung recording ng ating, ng, sa OBS Studio. Kasi kakain ng memory yan. Stop yung recording para mamaya, diretso na lang po tayo alauna. So, I think, dyan ko muna po tatapusin yung ating, umaga. So, lunch break na po tayo, no? Lunch break muna po tayo.
Okay lang lunch break? May chat muna po kayo kung okay lang po. Wala po ba tayong question, clarification, or what? Kasi madali pa lang po siguro to, no? Siguro mamaya or sa surveying 2 kayo may mga tatanong. Sa ngayon kasi madali pa naman po, ano? So, do you have question? Wala po? Wait, one dito. Okay, tanong. Wala. Paano ba makita yon? Oh, guys, bibigay ko kay sir na lang po. Bigay ko na lang po kay sir Mendoza po yung file na to. Bibigay ko po agad after ng klase mamaya. Mismo. Wala nang edit-edit. Okay na po yan. Tanong, wala? Wala po tayong tanong? Wala po tayong tanong. Break time na po. Bibigay ko po agad yan. Lunch break. Yan lang po, guys. Bye-bye.